Huwag mo nang buksan ang pintong iyan, Marco. Hayaan mo siyang mapagod sa katok. Tapos na ang pakinabang natin sa babaeng iyan, ngayong hawak na natin ang lahat ng kailangan natin. Ang boses ni Doña Aurora ay tila talim ng reser na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Ang dati ay malumanay at mapagkunwaring tinig ng aking biyenan ay napalitan ng isang boses na puno ng lason at pagkamuhi. Nay baka magising ang mga kapitbahay, nakakahiya, sagot ni Marco. Ngunit walang pag-aalala para sa akin sa tono ng aking asawa. Ang tanging naroon ay ang takot para sa sarili niyang reputation. Huwag kang mag-alala, anak. Sabihin mo na lang sa kanila na nag-eskandalo siya kaya mo pinalayas. Sino ba ang paniniwalaan nila? Ang isang matagumpay na negosyante o ang isang asawang nawawala sa katinuan pagkatapos manganak? Sa labas ng sarado at binagong kandado ng aming unit, nakatayo ako habang ang buong mundo ay tila umiikot sa paligid ko. Ang puting wristband mula sa ospital ay nakapulupot pa sa aking nanginginig na pulso, isang paalala na may ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang ilabas ako sa ward. Ang aking jacket ay hindi sapat para itago ang aking kupas na damit na may bahid pa ng dugo mula sa aking sariwang tahi. Yakap-yakap ko sa aking kaliwang braso ang 3 araw na gulang naming anak na si Gabriel. Sa aking kanang kamay mahigpit kong hawak ang isang supot ng mainit pang sopas na pinilit kong bilhin sa tapat ng ospital bago sumakay ng taxi. Inisip ko kasi napagod si Marco sa pag-aayos ng bahay para sa pagdating namin kaya gusto ko siyang ipagluto o kahit man lang dalhan ng makakain. Isang munting sakripisyo, isang huling pagpapakita ng pag-ibig na akala ko ay masuklian ng init ng aming tahanan. Ngunit ang tanging sumalubong sa akin ay ang malamig na metal ng pinto at ang mas malamig na katotohanan. Naramdaman ko ang hapdi sa aking ibabang tiyan, tila ba bawat salita ni Aurora ay isang kamay na humihila sa aking mga tahi upang bumuka ang aking sugat. Ang bawat hininga ko ay naging mabigat, tila ba ang hangin sa pasilyong ito ay naging kasing siksik ng semento. Nalaglag ang supot ng pagkain sa sahig. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang dahan-dahang pagdaloy ng sabaw sa malamig na tiles ay tila sumasalamin sa unti-unting paghina ng aking pagkatao. Ang aking mga daliri na ilang sandali lang ang nakalilipas ay nagnanais na humaplos sa mukha ng aking asawa ay naging manhid at tila nawalan ng buhay. Ang mga pader ng gusaling ito na itinayo gamit ang perang ipinamana sa akin ng aking namayapang ama ay tila tumatawa sa aking kamangmangan. Marco, please, buksan mo ang pinto. Ang anak mo, nilalamig siya rito. Pabulong kong pakiusap. Kahit alam kong ang aking boses ay hindi lalampas sa makapal na kahoy na naghihiwalay sa amin. Wala akong lakas na sumigaw. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi humihingi ng atensyon. Ito ay isang tahimik na pagguho ng lahat ng aking pinaniwalaan. Isipin mo na lang, Marco, patuloy ni Aurora ang kanyang boses, ay puno ng mapait na tagumpay. Ang bahay na ito ang kabayaran niya sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay niya sa atin. Isang ulila lang naman siya. Wala siyang matatakbuhan at walang pamilyang magtatanggol sa kanya. Bukas pagkatapos nating maasikaso, ang mga papel magiging malaya na tayo mula sa kanya. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng madilim na pasilyo, isang anino ng babaeng minsang nangarap ng isang buong pamilya. Ang init ng katawan ni Gabriel na nakasandal sa aking dibdib, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Sa bawat tibok ng aking puso, isang malupit na tanong ang paulit-ulit na bumabaon kasing talim ng isang karayom na pilit na itinutusok sa aking kaluluwa. Hanggang kailan mo kayang tawaging tahanan ng isang lugar na ang tanging layunin ay ibaon ka sa limot? Ma'am, pasensya na po talaga pero kailangan niyo na pong umalis dito sa hallway. May mahigpit na bilin po si Sir Marco na bawal kayong tumambay rito. Ang boses ni Mang Bert, ang gwardyang matagal ko nang kilala at madalas kong abutan ng merienda, ay puno ng hiya ngunit may kaunting panginginig. Hindi niya magawang tumingin ng direkta sa aking mga mata. Ang utos ng aking asawa ay naging isang pader na hindi kayang tiibagin ng kahit anong pagkakaibigan. Pinapaalis mo ako, Mang Bert. Ngayon, galing ako sa ospital. Kakatapos lang ng operasyon ko. Bulong ko habang nararamdaman ang bawat pintig ng sakit sa aking tahi. Tila ba may mga buhay na uod na pilit kumakawala sa ilalim ng aking balat. Sa aking paanan ang tumpok ng natapong sopas
ay nagsisimula ng lumamig isang malinaw na simbolo ng aking nasayang na pag-aaruga. Habang ang bango ng luya at manok ay humahalo sa amoy ng disinfectant ng gusali, lalong tumitindi ang hapdi sa aking dibdib. Yakap-yakap ko pa rin si Gabriel, ang maliit niyang hininga ay mainit sa aking leeg, ang tanging buhay na bagay na kumikilala sa aking presensya. Isang miron ako sa sarili kong buhay, isang estranghero sa pasilyong dati, ay puno ng aking mga pangarap. Dahan-dahan akong tumalikod, bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang bawat pag-atras ng aking mga paa ay nagpapadala ng matalim na sakit mula sa aking puson hanggang sa aking utak. Paglabas ko ng lobby, sinalubong ako ng bugso ng malamig na hangin at ang malalaking patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos mula sa madilim na langit. Walang payong, walang sasakyan, at higit sa lahat wala nang uuwian. Naupo ako sa isang gilid ng hagdanan sa labas ng gusali, pilit na ikinakanlong si Gabriel gamit ang aking manipis na jacket. Ang bawat patak ng ulan sa aking mukha ay humahalo sa aking mga luha, ngunit wala nang hikbi na lumalabas sa aking bibig. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Ang pagbukas ng pinto nito ay hindi lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang liwanag mula sa loob nito ay sapat na para makita ko ang mukha ng isang lalaking matagal ko nang hindi nakikita. Elena, Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Si Attorney Ramos, ang matalik na kaibigan ng aking ama, ay mabilis na bumaba ng sasakyan habang hawak ang isang malaking payong. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ng aking mga tainga. Sa ilalim ng proteksyon ng kanyang payong, tila panandali ang huminto ang bagsik ng mundo. Attorney, pinalayas nila ako. Ang tanging lumabas sa aking mga labi bago ako tuluyang nanghina. Inakay niya ako papasok sa sasakyan, ang init ng aircon at ang amoy ng balat na upuan ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Habang pinupunasan niya ang aking basa at nanginginig na mga kamay ang kanyang mukha, ay naging seryoso, ang mga mata ay puno ng galit na pilit niyang tinitimpe. Alam ko ang ginagawa nila, Elena. Hindi lang ang bahay ang puntirya nila, panimula niya habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Tumingin siya sa akin sa pamamagitan ng rearview mirror, ang kanyang tingin ay tila bumabasa sa bawat sugat ng aking kaluluwa. Nakakuha ako ng impormasyon na naghahanda na si Aurora ng mga peking dokumento. Balak kanilang ideklara na unfit mother, Elena. Sasabihin nilang hindi mo kayang alagaan ang bata dahil sa iyong mental state pagkatapos manganak. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng sakit sa aking katawan ay biglang nawala na palitan ng isang nakakabulag na takot. Kukunin nila ang anak ko, hindi nila pwedeng gawin iyon. Sigaw ng aking isipan, ngunit ang aking tinig ay nanatiling isang mahinang kalos. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang ang sasakyan ay bumabaybay sa basang kalsada, naramdaman ko ang bigat ng isang lihim na matagal nang nakatago. Hindi nila alam ang iniwan ng iyong ama, Elena. Isang proteksyon na magsisilbing sandata mo, pero kailangan nating kumilos ng mabilis, dagdag ni Attorney Ramos. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking isipan, kasing talim ng isang kutsilyong nakatutok sa aking lalamunan. Sa mundong ito na ang lahat ay kayang bilhin at pekein, sapat na ba ang pagmamahal ng isang ina para iligtas ang kanyang anak mula sa mga kuko ng mga taong itinuring niyang pamilya? Elena, anak, bakit mo naman ginagawa ito sa amin? Pagkatapos ng lahat ng pag-aaruga ko sa iyo, ito pa ba ang igaganti mo sa pamilya namin? Pinagmumukha mo kaming masama sa harap ng mga tao. Ang tinig ni Doña Aurora ay basag at tila punong-puno ng pighati, isang perpektong pagganap sa harap ng tatlong kapitbahay na noon ay nakatayo sa pasilyo. Nakasuot siya ng kanyang mamahaling seda na duster, hawak ang isang rosaryo at may panyong nakadampi sa kanyang mga mata, na tuyong-tuyo naman. Ma'am Aurora, ano pong nangyayari ko? Tanong ni Mrs. Santos, ang tsismosa sa kabilang unit, ang boses ay punong-puno ng pakikiramay para sa nagdurusa kong biyenan. Nakatayo ako sa tapat nila, basang-basa pa rin ang dulo ng aking buhok mula sa ulan kagabi. Ang aking mga binti ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding panghihina ng katawan. Narito ako para kumuha ng gatas, mga damit ni Gabriel at ang mahahalagang gamot na naiwan ko sa loob. Mama, parang awa niyo na. Buksan niyo ang pinto. Kailangan ko lang kunin ang mga gamit ng bata.
Wala siyang maisuot, wala siyang madede. Ang aking tinig ay pamaos, halos hindi lumalabas sa aking lalamunan na tila may nakabara na tinik. Lalong lumakas ang paghikbi ni Aurora, isang tunog na sapat lang para marinig ng lahat, ngunit sapat din para itago ang talas ng kanyang mga salita. Ibinigay ko ang lahat, Elena. Itinuring kitang tunay na anak kahit wala kang pinag-aralan at wala kang pamilya. Pero hindi ko akalain na ganito ka pala kalala. Ang sabi ni Marco, nagwawala ka raw at gusto mo kaming saktan. Pati ang bata baka mapahamak sa piling mo dahil sa kondisyon mo. Naramdaman ko ang pagtingin ng mga kapitbahay, mga tinging puno ng paghatol at pandidiri. Sa kanilang mga mata ako ang baliw na ina, ang walang utang na loob na asawa na nanggugulo sa isang tahimik at kagalang-galang na tahanan. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang malapot na putik na itinatapon sa aking pagkatao, dahan-dahang binubura ang aking dangal sa harap ng mga taong dati ay nginingitian ko. Ang sakit ng aking tahi ay tila naging isang apoy na dahan-dahang kumakain sa aking buong pagkatao. Hindi totoo yan. Kinuha niyo ang susi ko. Pinalayas niyo ako. Sigaw ko, ngunit ang aking boses ay pumiyok na lalong nagmukhang patunay ng aking kawalan ng katinuan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Marco. Ang kanyang mukha ay madilim, ang mga panga ay mahigpit na magkasalubong habang nakikita ang eksena sa pasilyo. Elena, ano na namang eksena ito? Ang boses ni Marco ay tila kulog na nagpatahimik sa lahat. Mabilis siyang lumapit, hindi para alamin kung ayos lang ako, kundi para protektahan ang imahe ng kanyang ina. Pinaiyak mo na naman si Mama. Wala ka ba talagang galang? Pagkatapos ng lahat ng pagtitiis namin sa iyo, dito ka pa gagawa ng iskandalo? Marco, kailangan ko lang ang gamit ni Gabriel. Hindi ko natapos ang aking sasabihin. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang aking ulo ay tumagilid at naramdaman ko ang lasa ng bakal sa aking bibig. Ang init ng kanyang sampal ay hindi hihigit sa lamig na nararamdaman ko ngayon sa aking puso. Napahawak ako sa pader upang hindi tuluyang bumagsak. Ang aking paningin ay nagdilim, at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis na tibok ng aking puso, na tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Tumingin ako kay Marco, sa lalaking minsan kong pinangakuan ng buhay, at nakita ko ang isang estranghero na puno ng puot. Umalis ka na rito, Elena. Huwag mong hintayin na pulis pa ang magkaladkad sa iyo palabas. Banta niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Tumalikod ako nang hindi nagsasalita, bitbit ang bigat ng sampal. At ang mas masakit na katotohanan na ang taong dapat nagtatanggol sa akin, ang siyang unang bumitaw. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mapag-alagang boses ni Aurora na inaalo ang kanyang anak, habang ang mga kapitbahay ay bumubulong ng mga salitang tila mga uod na gumagapang sa aking likuran. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa sarado naming pinto. Hindi na ito ang aking tahanan. Ito ay isang libingan ng aking mga pangarap, at ang tanging paraan para mabuhay ay ang sunugin ang lahat ng alaala ng pag-ibig na minsang nagbulag sa akin. Sino nga ba ang tunay na baliw? Ang taong nananakit o ang taong patuloy na umaasang may puso pa ang mga halimaw? Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong kisame ng lumang boarding house na ito ay tila isang mabagal na pagbilang ng aking natitirang hininga. Dito sa maliit na silid na amoy amag at semento, ang marangyang buhay na iniwan ko ay tila isang malabong panaginip na dahan-dahang nilalamon ng dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang andap-andap na bumbilya na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na puno ng lamat, mga lamat na tila katulad ng mga sugat sa aking puso. Inilapag ko si Gabriel sa ibabaw ng kupas na banig, ang kanyang mahimbing na pagtulog ang tanging angkla ko sa mundong ito na tila gustong lumunod sa akin. Sa kabila ng hapdi ng aking tahi at ang kirot ng sampal ni Marco, naramdam ko pa rin sa aking pisngi, nanginginig kong kinuha ang lila na sobre mula sa aking bag. Ito ang huling bilin ni Papa, ang tanging bagay na itinago ko ng maigi mula sa mga gahaman na kamay ni na Aurora at Marco. Para sa aking mahal na Elena, ang panimula ng liham sa pamilyar na sulat kamay ni Papa. Ang bawat kurba ng mga letra ay tila isang haplos mula sa kanyang mga kamay na dati ay nagpapatahan sa aking mga iyak.
Alam kong darating ang araw na hindi ko na kayang protektahan ka sa personal. Ang mundong ito ay puno ng mga taong ang pag-ibig ay may presyo at ang katapatan ay isang maskara lamang. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa papel na nag-iiwan ng maliliit na bilog na tila mga bakas ng aking pighati. Habang binabasa ko ang mga technical na bahagi ng diwa, nalaman ko ang tungkol sa proteksyon ng karapatan. Isang espesyal na sugnay na ipinasok ni Papa sa tulong ni Attorney Ramos. Nakasaad doon na ang bahay na tinitirhan namin ay mananatiling pag-aari ng isang trust fund sa ilalim ng aking pangalan. Ang pinakaimportanteng bahagi, kung sakaling magpakita ng anumang senyales ng pagmamalabis, pagkulong o pagtataboy, ang asawa ng aking anak, ang autoridad na ibenta ang ari-arian sa loob lamang ng 24 na oras ay agad na maibibigay kay Elena nang hindi kinakailangan ang pirma o pahintulot ng kanyang asawa. Si Papa, tila ba nakita niya ang lahat ng ito bago pa man mangyari? Ang kanyang pagmamahal ay lumampas sa hangganan ng buhay at kamatayan para lamang magsilbing kalasag ko sa oras ng aking pinakamabigat na pagsubok. Humigpit ang kapit ko sa papel, ang aking panginginig ay napalitan ng isang bago at malamig na determination. Hindi ako ulila. Ang espiritu ni Papa ay narito bumubulong sa akin na hindi ako dapat manatiling biktima. Ngunit habang binubuklat ko ang iba pang mga dokumentong isinama ni Attorney Ramos sa loob ng sobre, may isang maliit na brown envelope na nahulog. Ang laman nito ay mga litrato na tila kinuha mula sa malayo. Sa bawat litratong tinitingnan ko, ang aking mundo ay tila muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luha. Naroon si Marco, ang aking asawa, sa loob ng isang mamahaling restaurant na hindi ko kailanman napuntahan. Kasama niya ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit, ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa habang sila ay tumatawa. Sa isang litrato, hinalikan ni Marco ang babae sa noo, ang mismong halik na ibinibigay niya sa akin bago siya pumasok sa trabaho. Ang petsa sa ilalim ng litrato ay noong nakaraang linggo, noong mga araw na naghihirap ako sa loob ng ospital, habang naghihintay na isilang ang aming anak. Hindi lang pera ang dahilan kung bakit niya ako pinalayas. Hindi lang ito dahil sa utang o sa udyok ng kanyang ina. May mas malalim at mas masakit na katotohanang nakatago sa likod ng bawat kasinungalingan nila. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong ng boarding house, naramdaman ko ang isang matalim na lamig na gumagapang sa aking kaluluwa. Isang lihim ang nabuksan, isang lihim na hindi lang wawasak sa aming pagsasama, kundi magiging mitya ng isang apoy na susunog sa lahat ng kanilang itinatayo. Sino nga ba talaga ang babaeng ito na tila pinalitan na ako bago pa man ako tuluyang mawala sa buhay ni Marco? Tiningnan ko ang aking sarili sa maliit at basag na salamin sa loob ng banyo ng boarding house. Ang bakas ng sampal ni Marco ay hindi na kasing pula kagabi, ngunit ang bawat gilid nito ay tila naging isang permanenteng tatak ng aking kahihiyan at ng aking kalayaan. Hinaplos ko ang aking pisngi, hindi na nangangarap ng pag-ibig, kundi ninanamnam ang lamig ng katotohanan. Ang dating malambot na mga mata na laging naghahanap ng pag-aproba ni na Marco at Aurora ay wala na. Ang tanging natira ay ang dalawang nagniningas na uling na handang manunog ng lahat ng kasinungalingan. Sa bawat pag-atungal ni Gabriel, naramdaman ko ang pagdaloy ng gatas sa aking dibdib, isang masakit ngunit buhay na paalala na may isang nilalang na umaasa sa akin. Hindi tayo mananatili rito, anak. Bulong ko habang maingat na isinasara ang butones ng aking lumang blusa. Bawat galaw ko ay may kasamang matalas na kirot mula sa aking sariwang tahi. Tila ba ang aking katawan ay nagre-rebelde sa bawat hakbang, ngunit ang aking isipan ay mas matatag pa sa asero. Hindi na ako ang biktima na iiyak sa sulok. Ako na ngayon ang agilang dahan-dahang naglaladlad ng mga pakpak sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa opisina ni Attorney Ramos. Ang bawat paghakbang sa semento ng Maynila ay tila isang pagbawi sa bawat pulgada ng aking pagkatao na ninakaw nila. Pagpasok ko sa malamig at tahimik na opisina ng abogado, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at kape, isang amoy na nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Elena, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Attorney Ramos, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilates at pag-aalala habang hawak ang mga dokumento ng benta. Higit pa sa sigurado, attorney. Ang bahay na iyon ay itinayo ng aking ama para sa aking seguridad,
Hindi para maging palaruan ng mga mapagsamantala. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ito ay tuyo at pormal malayo sa basag na tinig na nagmakaawa sa labas ng pinto kagabi. I-activate natin ang emergency sale clause. Gusto ko bago lumubog ang araw bukas ang lupang kinatatayuan nila ay hindi na sa kanila. Habang pinapanood ko ang pagdampi ng pluma sa papel, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Bawat pirma ay tila isang pagputol sa mga tanikalang iginapos sa akin ni Marco sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi lang benta ang layunin ko. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita kay Attorney Ramos ang mga litrato ng panlalalaki ni Marco at ang recording ng mga pang-iinsulto ni Aurora. Gagamitin natin ang lahat ng ito. Gusto ko silang makitang walang-wala gaya ng ginawa nila sa akin at sa anak ko. Lumabas ako ng opisina na may mas mataas na noo. Habang naglalakad ako pabalik sa boarding house, bitbit ang balot ng gatas para kay Gabriel, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng bulsa. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng isang pangalang hindi ko inaasahang makikita sa screen sa loob ng mahabang panahon. Elena, bumalik ka na sa bahay. Nandito ang lahat ng gamit mo. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay tila isang malambing na kanta punong-puno ng peking pagsisisi, na dati ay madali akong napaamo. Nag-usap na kami ni Mama, masyado lang kaming nadala ng emosyon dahil sa stress. Miss ka na namin. May kailangan tayong pag-usapan na napaka-importante tungkol sa kinabukasan natin. Nanatili akong tahimik, ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa supot ng gatas. Ang hangin sa paligid ko ay tila tumigil sa pag-ihip. Habang hinihintay ang aking sagot, may kailangan silang pag-usapan. O may kailangan silang pirmahan na hindi nila makuha nang wala ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa malayo, kung saan ang anino ng aming dating kondo ay tila isang naghihingalong higante sa gitna ng dapit hapon. Elena, mahal, ang lamig ng kamay mo. Hayaan mong painitin ko ito gaya ng dati. Ang boses ni Marco ay kasing tamis ng pulot punong-puno ng lambing na tila ba hindi niya ako sinampal at ipinagtabuyan sa harap ng maraming tao kahapon lamang. Nakaupo kami sa isang madilim na sulok ng isang restaurant malayo sa ingay ng kalsada. Ang bawat pagdampi ng kanyang mainit na palad sa aking nanginginig na mga daliri ay nagpapadala ng kuryente ng pandidiri sa buong katawan ko, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Tiningnan ko siya sa mga mata, ang mga matang dati ay tanging kaligtasan ang nakikita ko, ngunit ngayon ay tila 2 madilim na balon ng kasinungalingan. Bakit, Marco? Bakit niyo ginawa sa akin yon? Ang tanong ko ay lumabas na parang isang mahinang iyak. Sapat lang para isipin niyang tagumpay ang kanyang pagpapaamo sa akin. Yumuko ako, hinahayaan ang aking buhok na takpan ang aking mukha upang hindi niya makita ang apoy ng galit na naglalayab sa aking mga mata. Galing ako sa ospital. Ang anak natin muntik na siyang magkasakit sa lamig. Naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang hawak. Kaya nga ako narito, Elena. Patawarin mo kami ni Mama. Masyado lang kaming natakot dahil sa laki ng utang ko sa negosyo. Akala namin kung maibebenta natin ang kondo at lilipat sa mas maliit na lugar, mas maisasalba natin ang kinabukasan ni Gabriel. Hinaplos niya ang aking buhok, isang galaw na dati ay nagpapatunaw sa aking puso, ngunit ngayon ay tila gapang ng isang malalamig na uod. Kailangan ko lang ang tulong mo, mahal. Isang pirma mo lang sa dokumentong dala ko at maayos na ang lahat. Mababayaran ang utang at makakabalik na tayo sa pagiging isang masayang pamilya. Isang munting tawa ang muntik nang kumawala sa aking lalamunan. Negosyo, utang o ang luho ng babaeng nakapula na nakita ko sa mga litrato. Anong dokumento yan, Marco? Pabulong kong tanong habang pilit na pinatutulo ang isang patak ng luha sa aking pisngi. Gusto ko lang namang makasiguro na magiging maayos ang anak natin. Pagod na ako sa pagtatago sa boarding house. Huwag kang mag-alala, mahal. Para ito sa insurance at sa paglilipat ng ilang accounts para hindi makuha ng mga creditors ko. Mabilis niyang sagot, ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasabikan. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Pirman mo na ito para mamaya makauwi na kayo ni Gabriel sa kondo. Nagluto si Mama ng paborito mong adobo. Sa sandaling iyon, uminit ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang notification mula sa isang contact na may pangalang Beb.
Hindi niya napansin dahil abala siya sa pagbukas ng fountain pen, ngunit kitang-kita ko ang bawat letra na lumitaw sa screen. Beb, napasign mo na ba? Sabik na akong lumipat dyan sa unit niyo bukas. Don't forget, exclusive lang dapat tayo doon. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang bawat hibla ng aking laman ay tila gustong sumigaw, ngunit nanatiling tuwid ang aking likod. Ang hininga ko ay naging mababaw habang tinitingnan ang folder sa harap ko. Hindi ito insurance. Hindi ito paglilipat ng accounts. Ito ang tuluyang pagbura sa akin sa sarili kong buhay upang bigyang daan ang isang bagong reyna sa palasyong ako ang nagtayo. Dahan-dahan kong kinuha ang pluma, ang aking kamay ay nanginginig sa pag-arte ng takot habang ang aking isipan ay bumibilang ng bawat segundo ng kanyang katapusan. Dito ba ako pipirma, Marco? Tanong ko. Ang dulo ng panulat ay nakaturo sa linyang magpapatunay kung gaano siya kawalang hiya. Tumingin ako sa kanya, isang huling sulyap sa lalaking minahal ko bago ko tuluyang ilubog ang talim ng aking plano. Hindi ko nilapat ang pluma sa papel. Sa halip, binitiwan ko ito nang dahan-dahan ang tunog ng pagbagsak ng panulat sa kahoy na mesa ay tila isang hudyat ng aking pag-atras sa kanilang laro. Nakalimutan ko ang aking sedula, Marco. Iiwan ko muna ang folder na ito sa iyo. Kukunin ko na lang bukas. Sabi ko sa kanya, ang boses ko ay matatag kahit pa ang aking bituka ay kumukulit sa galit. Hindi na nakapaghintay ang aking mga paa na makalayo sa kanya. Ngunit hindi ako bumalik sa boarding house. Gamit ang huling pera sa aking pitaka, sumakay ako sa isang taxi at sinundan ang sasakyan ni Marco nang lumabas siya ng restaurant. Huminto ang sasakyan niya sa tapat ng isang marangyang boutique sa Makati. Doon nakita ko siyang bumaba at sinalubong ang babaeng nasa pulang damit, si Clara. Ang bawat ngiti ni Clara ay tila isang sampal sa aking mukha. Ngunit ang mas ikinagulantang ko ay ang makita ang aking biyenan, si Doña Aurora, na lumabas mula sa boutique at niyakap si Clara na tila ba ito ang tunay niyang anak. Nagtago ako sa likod ng isang malaking poste. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang tunog ng aking mabilis na tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababala sa aking pandinig. Don't worry, Tita Aurora. Narinig kong sabi ni Clara. Ang boses niya ay malambing ngunit may halong pait. Kapag nakuha na ni Marco ang pirma ng babaeng iyon sa akin na mapupunta ang unit. Sa wakas, mababawi na ng pamilya ko ang kinuha ng tatay ni Elena sa amin noon. Napatigil ang mundo ko. Ang tatay ni Clara ay si Mr. Villafuerte, ang karibal sa negosyo ni Papa, na nawalan ng lahat dahil sa sarili nitong katiwalian. Hindi lang ito basta panlalalaki ni Marco. Ito ay isang sabwatan upang ubusin ang lahat ng iniwan ni Papa. Ay naku, Clara darling, high school pa lang ay alam ko nang ikaw ang nararapat para sa anak ko. Sagot ni Aurora habang hinahaplos ang mamahaling tela ng bag ni Clara. Yung babaeng iyon, isang dekorasyon lang siya sa bahay na iyan. Bukas na bukas ipapahakot ko na ang lahat ng mga lumang gamit at muebles na iniwan ng tatay niya. Itatapon ko ang mga iyon sa basurahan para malinis ang kondo bago ka lumipat. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking ulo. Ang mga gamit na iyon, ang antigong mesa ni Papa, ang upuang gawa sa naraang mga litrato ng aking kabataan, balak nilang itapon na parang basura. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking mga alaala. Sa gitna ng liwanag ng mga billboard at ugong ng mga sasakyan sa Makati, nakatayo ako bilang isang anino na puno ng puot. Tiningnan ko sila, ang asawa ko, ang biyenan ko, at ang babaeng gustong kumuha ng aking buhay. Hindi lang nila ako pinalayas. Binalak nilang burahin ang bawat bakas ng aking pamilya sa mundong ito. Isang malupit na plano ang nabuo sa aking isipan habang nakatingin sa kanilang masayang pagtatawanan. Kung gusto nilang linisin ang kondo para sa isang bagong simula, tutulungan ko sila. Ngunit sisiguraduhin ko na kapag pumasok sila sa pintong iyon, bukas wala na silang madaratnan, kundi ang apat na dingding at ang katotohanang sila ang tunay na basurang itatapon sa kalsada. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina na wala nang mawawala kundi ang dangal ng kanyang ama. Ang bawat hininga ko sa loob ng masikip na silid ng boarding house ay tila paglunok ng abo. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang receiver ng baby monitor na itinago ko sa ilalim ng kuna ni Gabriel bago nila ako tuluyang pinalayas. Ang aking mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng gabi kundi dahil sa bawat salitang lumalabas mula sa kabilang dulo
Ang boses ng mga taong itinuring kong pamilya na ngayon ay tila mga demonyong naghahati-hati sa aking bangkay. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Marco, ang mga tao ni Mr. Chua ay nagpunta na rito kanina. Kung hindi mo mababayaran ang utang mo sa sugal sa loob ng 2 araw, hindi lang itong kondo ang kukunin nila. Baka buhay mo na ang maging kabayaran. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng desperasyon. Wala na ang mahinhin at banal na tono na ginagamit niya sa harap ng mga kapitbahay. Narinig ko ang kalansing ng baso, marahil ay uminom siya ng tubig upang pakalmahin ang kanyang sarili. Nay, ginagawa ko naman ang lahat. Pinilit ko siyang pumirma kanina pero ang babaeng iyon biglang naging mailap. Akala ko ba ay tupa siya? Bakit parang may naramdaman akong kakaiba sa mga mata niya? Ang boses ni Marco ay basag puno ng takot ng isang lalaking nakasandal na ang likod sa pader. Huwag kang tanga, Marco, isang ulila lang ang babaeng iyan. Wala siyang pera, wala siyang matatakbuhan. Bukas kapag bumalik siya, huwag mo na siyang daanin sa tamis ng dila. Kung ayaw niyang pumirma sa mabuting usapan, gamitan mo ng puwersa. Painumin mo ng pampatulog o kaya ay takutin mo na kukunin natin ang bata ng tuluyan. Ang importante, makuha natin ang titulo bago tayo mahanap ng mga creditors mo. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa aking puso. Ang aking biyenan, ang babaeng madalas magdasal ng rosaryo, ay siya palang utak ng lahat ng karahasang ito. At ang asawa ko, ang ama ng aking anak, ay nananatiling tahimik, isang pagsang-ayon na mas masakit pa sa anumang sampal. At iyang mga gamit ng tatay niya, patuloy ni Aurora, ang tono ay puno ng pagkadiri. Ipinatawag ko na ang mga basurero bukas ng umaga. Lahat ng mga antigong muebles na iyon ay ibebenta ko sa junk shop. Hindi nararapat ang mga basurang iyon sa bahay na magiging atin na. Sayang ang dugo at pawis ni Elena kung hindi natin mapapakinabangan hanggang sa huling patak. Humigpit ang kapit ko sa receiver hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang aking mga luha ay hindi na pumapatak. Sila ay natuyo na sa init ng aking puot. Nais nilang gamitin ang aking kahinaan. Nais nilang ipagpalit ang aking dangal at ang alaala ng aking ama para sa kanilang mga utang. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi sa gitna ng dilim. Sige, Marco, Aurora. Bulong ko sa hangin ng aking boses ay tila isang sumpa na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Itayan nyo na ang lahat dahil bukas ang tanging mapapakinabangan nyo ay ang pagngangalit ng inyong mga ngipin sa harap ng kawalan. Dahan-dahan kong inilapag ang receiver at kinuha ang aking cellphone. Tinawagan ko si Attorney Ramos. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras ng kasaganaan. Attorney, ituloy natin ang plano. Ngayon na. Gusto ko bago pa dumating ang mga basurero nila, wala na silang madaratnan, kundi ang multo ng lahat ng ninakaw nila sa akin. Ngunit habang naghahanda ako, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng aking silid sa boarding house. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ng pinto ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Elena, alam naming nandyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong wasakin namin ang pintong ito. Ang boses ay hindi kay Marco. Ito ay isang boses na puno ng panganib, isang boses na nagmumula sa mga taong pinagkakautangan ng aking asawa. Paano nila ako nahanap? At ano ang gagawin nila sa amin ni Gabriel kung hindi nila makuha ang pera kay Marco? Pirman mo na ito, Elena. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap nating lahat. Ang boses ni Marco ay maugong sa loob ng pamilyar na sala ng aming kondo. Nakaupo ako sa sofa, ang mismong upuan, kung saan ako nangarap ng isang tahimik na buhay kasama siya. Sa harap ko sa ibabaw ng mesa na gawa sa Nara, ang paboritong mesa ni Papa, ay nakalatag ang isang makapal na folder. Alam ko ang laman nito ang pagsuko ng aking mga karapatan, ang paglipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan ni Marco, at ang aking tuluyang pagkabaon sa limot. Uminom ka muna ng tsaahija. Kanina ka pa nanginginig. Malambing na sabi ni Aurora habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsa sa aking tapat. Ang usok mula sa tasa ay tila mga daliring humahaplos sa aking mukha, ngunit ang amoy nito ay may kakaibang pait na hindi galing sa dahon ng tsa. Naalala ko ang narinig ko sa baby monitor, ang plano nilang patulugin ako. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likod, ngunit pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon, tila isang blankong papel na handa nilang sulatan ng kasinungalingan.
Tumingin ako kay Marco. May butil ng pawis sa kanyang noo kahit pa malakas ang aircon. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa paglalaro ng fountain pen. Sigurado ka ba rito, Marco? Kapag pinirmahan ko ito, magiging maayos na ba ang lahat? Tanong ko, ang aking boses ay sadyang ginawa kong gumaralgal tila isang biktima na wala ng pag-asa. Oh, mahal, pangako. Pagkatapos nito, wala nang manggugulo sa atin. Mababayaran ko ang mga creditors at makakapagsimula tayo ng malinis, mabilis niyang sagot. Ang bawat salita niya ay tila isang dagdag na pako sa krus na binuo niya para sa akin. Hindi niya binanggit si Clara. Hindi niya binanggit ang planong itapon ang mga gamit ni Papa. Dahan-dahan kong kinuha ang folder. Sa loob ng aking malaking bag na nakapatong sa aking hita, ay may isa pang folder na kamukhang kamukha nito. Ito ang bunga ng puyat namin ni Attorney Ramos kagabi. Habang nagpapanggap akong tinitingnan ang bawat pahina, pasimple kong ibinaba ang folder ni Marco sa loob ng aking bag at inilabas ang folder na dala ko. Dito ba, Marco? Tanong ko, itinuturo ang huling pahina. Ang dokumentong nakalatag na ngayon sa mesa ay hindi ang paglipat ng titulo. Ito ay isang detalyadong salaysay ng lahat ng ginawa nilang pang-aabuso, ang pagtataboy sa akin noong bagong panganak ako at ang pag-amin sa kanilang mga utang at panloloko. Isang dokumento na kapag pinirmahan nila bilang saksi ay magiging ebidensya sa korte. At sa ilalim nito ay ang notice to vacate na may selyo na ng korte na nagsasabing ang bahay na ito ay naibenta na at kailangan nilang lumikas sa loob ng 24 na oras. Huminga ako ng malalim. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na pagsabog. Kinuha ko ang pluma. Sa gilid ng aking mata nakita ko ang palitan ng makahulugang tingin ni Marco at Aurora. Ang tagumpay ay nakaguhit na sa kanilang mga labi, tila mga buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanilang biktima. Para sa kinabukasan natin, Elena. Bulong ni Marco, ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat, isang haplos na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay tila paso ng apoy sa aking balat. Idinampi ko ang dulo ng panulat sa papel. Ang bawat kurba ng aking pirma ay tila isang huling paalam sa babaeng mahina at madaling lokohin. Pagkatapos kong pirmahan, iniabot ko ang folder kay Marco. Kailangan ng saksi, di ba sabi mo, para maging legal ang lahat? Siyempre, Hija, ako na ang pipirma rito. Ani Aurora, mabilis na kinuha ang panulat na tila ba matatapon ng ginto kung hindi niya ito agad mahahawakan. Hindi na nila binasa ang nilalaman. Ang kanilang kasakiman ay naging piring sa kanilang mga mata. Ang tunog ng paggasgas ng panulat sa papel ay tila musika sa aking pandinig, ang musika ng kanilang sariling pagbagsak. Isinara ko ang aking bag at tumayo. Ang pakiramdam ng bigat sa aking tiyan mula sa tahi ay tila naglaho na palitan ng isang nakakalamig na kapangyarihan. Tapos na, Marco, nakuha nyo na ang gusto nyo. Sabi ko, ang aking boses ay wala ng bakas ng pag-iyak. Ito ay kasing lamig ng asero. Saan ka pupunta? Uminom ka muna ng tsaa, magpahinga ka muna rito. Pigil ni Aurora, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang aking biglang pagbabago ng aura. Tumingin ako sa paligid ng sala sa huling pagkakataon. Tiningnan ko ang mesa ni Papa, ang bintanang tanaw ang lungsod, at ang mga taong akala ko ay pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huwag niyo nang alalahanin ang tsaa. Baka mas kailangan niyo iyan bukas para kumalma. Naglakad ako patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat ng katarungan. Nang hawakan ko ang doorknob, lumingon ako sa kanila. Nakita ko si Marco na binubuklat ang folder, ang kanyang noo ay nagsisimulang magsalubong habang binabasa ang unang talata ng dokumentong kapirma-pirma lang nila. Ano ito, Elena? Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Marco ay nagsimulang tumaas, puno ng kalituhan at sumisibol na takot. Hindi ko siya sinagot. Lumabas ako ng pinto at hinayaan itong bumagsak. Nang malakas sa aking likuran, ang tunog ng pagsara ay tila isang pinal na hatol. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang text mula kay Attorney Ramos. The new owner is on the way. The eviction team will be there in 30 minutes. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko habang bumababa ang elevator. Ngunit sa pagbukas ng pinto sa lobby, sinalubong ako ng isang pamilyar na boses na nagpatigil sa aking mundo. Elena, nasaan ang pera ko? Si Mr. Chua, ang pinakamabagsik na creditor ni Marco, ay nakatayo doon,
kasama ang dalawang malalaking lalaki. Ang kanilang mga mata ay puno ng panganib. Sabi ni Marco, ikaw ang may hawak ng pondo mula sa benta ng bahay. Huwag mong sabihing tatakbuhan mo rin kami. Huwag kang aalis dito, hanggat hindi mo na ibibigay ang bawat sentimo na kinuha sa akin ng asawa mo. Huwag mo kaming gawing tanga, Elena. Ang boses ni Mr. Chua ay tila isang kaskas ng bakal sa semento punong-puno ng banta at walang bahid ng awa. Ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahang pinalibutan ako sa gitna ng lobby ng kondo, tila mga asong lobo na naghihintay ng hudyat para sumakmal. Naramdaman ko ang malamig na pawis na gumagapang sa aking likuran at ang bawat pintig ng aking sugat sa tiyan ay tila isang paalala na ang aking katawan ay marupok pa kahit na ang aking espiritu ay pilit na bumabangon. Wala sa akin ang pera, Mr. Chua. Kung may kailangan kayo, puntahan niyo si Marco sa taas. Siya ang nagsugal, siya ang nagnakaw, at siya ang dapat magbayad. Ang boses ko ay mahina ngunit may talim. Mahigpit kong niyakap ang aking bag kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapabagsak sa lahat ng kanilang pinapangarap. Niloloko mo ba ako? Sinabi ni Marco na ibinenta mo ang lupain ng tatay mo sa probinsya at ang pera ay nasa account mo. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas dito para lang magsalita ka. Isang hakbang ang ginawa ni Mr. Chua. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Ang amoy ng tabako at galit ay tila sumasakal sa aking hininga. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pagpreno ng isang sasakyan sa harap ng lobby ay bumasag sa tensyon. Isang kulay itim na Mercedes-Benz ang huminto at mula rito ay bumaba si Attorney Ramos kasama ang isang babaeng nakasuot ng napakagandang puting suit. Ang bawat hakbang ng babae sa marmol na sahig ng lobby ay lumilikha ng isang matatag at pormal na ritmo, tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat hanging nalalanghap namin. Bitawan niyo ang kliyente ko, Mr. Chua. Maliban na lang kung gusto niyong mabulok sa kulungan bago niyo pa makuha ang kahit isang piso mula kay Marco. Ang boses ni Attorney Ramos ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad na nagpatigil sa mga tauhan ni Mr. Chua. Lumapit ang babaeng nakaputi sa akin. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses, inilalahad ang mga matang puno ng talino at karanasan. Ako si Doña Isabel Valderrama at ako ang bagong may-ari ng unit na ito, pati na rin ng buong gusaling kinatatayuan niyo. Pakilala niya, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng aircon sa lobby, ngunit may kakaibang init ng pagkilala nang tumingin siya sa akin. Kaibigan ako ng iyong ama, Elena, at hindi ko hahayaang bastusin ang anak ng lalaking nagligtas sa aking kumpanya noon. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng aking dibdib. Ang lahat ng takot na kinimkim ko kanina ay tila natunaw sa harap ng proteksyong hindi ko inaasahan. Tumingin si Doña Isabel kay Mr. Chua ng may pandidiri. Ang utang ni Marco ay utang niya. Wala kayong karapatang hawakan ang babaeng ito. Attorney Ramos, pakitawagan ang police escort na kasunod natin. Panahon na para linisin ang Unit 1202. Habang pinuproseso ng aking isipan ang mga pangyayari, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos mula sa hagdanan. Ang eviction team na binubuo ng 6 na lalaking nakauniforme ay dumaan sa aming harapan, bitbit ang mga dokumentong kapipirma lang nina Marco at Aurora. Tumingin ako kay Attorney Ramos, ang aking mga mata ay nagtatanong. Ang pirma nila sa folder kanina, Elena, hindi lang yon pag-amin. Pinirmahan nila ang isang voluntary surrender of occupancy sa ilalim ng pag-aakalang benta iyon. Ngayong naibenta na natin ang unit kay Doña Isabel, wala na silang legal na basehan para manatili doon kahit isang minuto. Bulong ng abogado habang may tipid ng ngiti. Sumakay kami sa elevator patungo sa 12 palapag. Ang bawat numero na lumilitaw sa screen ay tila isang pagbilang para sa katapusan ng malupit na pamumuno nina Aurora at Marco sa aking buhay. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong kami ng isang nakakabinging katahimikan sa pasilyo na agad namang bumasag nang marinig namin ang malakas na kalabog mula sa loob ng aming unit. Buksan niyo ang pintong ito. Ito ang huling babala. Sigaw ng pinuno ng eviction team habang hinahampas ang pinto. Sa loob, naririnig ko ang hysterical na boses ni Aurora. Hindi pwede amin ang bahay na ito. May pinirmahan si Elena Marco. Gawin mo ang paraan. Ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas at tumambad ang mukha ni Marco na kasing puti na ng papel.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang folder na ipinagpalit ko kanina. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa amin sa mga pulis at kay Doña Isabel. Sa sandaling iyon, alam ko na naramdaman na niya ang pagguho ng kanyang mundo. Ngunit ang mas nakakatakot na revelasyon ay nasa likod niya isang malaking maleta na puno ng mga alahas at pera na hindi ko alam kung saan nanggaling. Elena, anak, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit may mga estrangherong pilit na pumapasok sa loob ng ating tahanan? Ang tinig ni Doña Aurora ay gumaralgal punong-puno ng peking pighati at takot habang nakakapit siya sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata na dati ay matalim at puno ng panghuhusga ay biglang naging malamlam. Tila ba siya ang biktima sa eksenang ito? Habang nakatayo ako sa pintuan, nakita ko ang marangyang hapagkainan na nakahanda na para sa isang piging. May mga mamahaling alak, mga palamuting kristal, at ang bango ng adobo na ipinagmalaki ni Marco sa telepono ay humahalimuyok sa buong sala. Isang piging ng tagumpay na sa isang iglap ay naging huling hapunan ng kanilang kasakiman. Tahanan niyo, Aurora. Masyado na yatang mahaba ang panaginip mo. Ang boses ko ay lumabas na kasing lamig ng hanging nanggagaling sa bukas na bintana. Tiningnan ko ang bawat sulok ng sala, ang mga gamit ni Papa, na balak nilang itapon, ay nakasalansan na sa isang tabi, tila mga basurang wala ng halaga. Ang hapdi sa aking puso ay naging isang matigas na bato, sapat na upang hindi na ako tablan ng kahit anong pag-arte nila. Mabilis na lumapit si Marco sa akin, hawak pa rin ang folder na tila ba isang mainit na uling na gustong bitawan ng kanyang mga kamay. Elena, stop this crazy stunt! Ano itong pinirmahan namin? Bakit nakalagay dito na isinusuko namin ang occupancy? You tricked us. Niloko mo ang asawa mo at ang nanay ko. Ang boses niya ay naging isang sigaw puno ng panunumbat na dati ay nagpapaliit sa aking pagkatao. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, humarang ang mga tauhan ng eviction team. Isang pader ng mga lalaking naka-uniforme ang naghihiwalay sa amin. Humakbang pasulong si Doña Isabel, ang kanyang bawat yapak sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang marangyang pamumuhay. Mr. De Vega, ang dokumentong pinirmahan niyo ay legal at may selyo ng notaryo. Ibinenta na ni Elena ang unit na ito sa akin bilang paggamit sa kanyang karapatan sa ilalim ng diwa ng kanyang ama. Wala na kayong karapatang manatili rito kahit isang segundo. Hindi maaari. This is illegal. I will sue you. Sigaw ni Aurora, ang kanyang muka ay naging kulay ube sa galit na wala ang lahat ng kanyang pagiging donya. Elena, wala kang utang na loob. Kami ang kumupkop sa'yo. Binigyan ka namin ng pangalan. Pangalan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang pangalang ibinigay nyo ay baliw, walang silbi at basura. Ibinigay nyo sa akin ang sampal at pagtataboy noong kailangan ko ng kalinga habang kakatapos ko lang manganak. Ngayon, Aurora, ibabalik ko lang sa inyo ang pabor. Ibinibigay ko sa inyo ang kalayaan na hanapin ang sarili nyo sa kalsada. Napunta ang tingin ng lahat sa malaking maleta sa gilid ng sofa. Dahil sa pagmamadali ni na Marco na itago ito kanina, bahagyang bumuka ang zipper nito, inilalahad ang mga bundle ng tig-1,000 piso at ang kumikinang na mga alahas na hindi kailanman naging pag-aari ko. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Ramos. Marco, saan galing ang ganyang kalaking halaga? At ang mga alahas na iyan, hindi ba iyan ang mga alahas ni Doña Isabel na naiulat na nawala noong nakaraang taon sa isang subasta? Biglang namutla si Marco. Ang kanyang pagiging maangas ay napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Tumingin siya kay Aurora na tila ba hihingi ng saklolo, ngunit ang kanyang ina ay abala sa pag-iwas ng tingin. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng semento. Hinaplos ko ang dulo ng narra na mesa ni Papa, ang tanging bagay na nais kong iligtas sa bahay na ito. Naramdaman ko ang kinis ng kahoy sa ilalim ng aking mga daliri, isang alaala ng pagmamahal na hinding-hindi nila mananakaw. Sa labas ng pasilyo, naririnig ko ang ugong ng mga usisero at ang papalapit na mga yabag ng mga pulis. Ang piging na inihanda nila ay hindi para sa kanilang tagumpay, kundi para sa kanilang tuluyang pagbagsak. Ngunit habang tinititigan ko si Marco, isang nakakatakot na katotohanan ang dahan-dahang nabubuo sa aking isipan. Kung ninakaw nila ang mga alahas ni Doña Isabel, gaano kalalim ang butas na kinasasadlakan nila at sino pa ang mga taong handang pumatay para makuha ang nasa loob ng maletang iyon? Hindi
Hindi sa amin yan. Itinanim lang yan ni Elena sa aming gamit. Marco, sabihin mo sa kanila. Hindi natin alam kung paano napunta ang maletang iyan dito. Ang boses ni Doña Aurora ay pumiyok, isang matinis at desperadong tunog na tila ba isang huling hininga ng isang nalulunod na tao. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa akin, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pulis at kay Doña Isabel. Ngunit ang bawat salita niya ay tila bumabalik lamang sa kanya bilang isang matalim na boomerang. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makinis na sahig ng sala ay tila isang mabagal na martilyo na nagpapako sa kanila sa kanilang sariling kasalanan. Itinanim, isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang dahan-dahan kong inaayos ang jacket ni Gabriel sa aking bisig. 3 araw akong nasa ospital naghihirap sa sakit ng tahi at pangungulila sa aking anak. Habang kayo ay nagdiriwang dito, paano ko maitatanim ang isang bagay sa bahay na pinalitan nyo ng kandado? Tiningnan ko si Marco na ngayon ay nakaluhod na sa tabi ng maleta, ang kanyang mukha ay kasing puti ng abo sa tindi ng takot. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin sa lahat. Hinawakan ni Doña Isabel ang isang kwintas na perlas. Mula sa maleta, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. This belonged to my mother, Marco. Nawala ito sa isang charity auction kung saan ikaw ang in charge sa security. All this time, akala ko ay nanakaw ito ng mga professional na magnanakaw, pero ang ahas pala ay nasa loob lang ng aking kumpanya. Ang tunog ng kanyang boses ay walang halong emosyon, kasing tigas ng marmol. Hindi lang eviction ang kakaharapin niyo ngayon. This is grand theft and I will make sure you rot in jail. Officer, simulan na ang paglalabas sa kanila, utos ni Attorney Ramos. Ang mga tauhan ng eviction team ay nagsimula ng humakbang. Walang pasubali nilang binuhat ang mga upuan at ang malalaking kahon ng mga gamit na balak sanang itapon ni Aurora. Ang ingay ng mga sapatos at ang kalansing ng mga kagamitang inilalabas sa pasilyo ay tila isang masakit na kanta ng pagbagsak. Sandali ang mga gamit ko. Ang mga mamahalin kong koleksyon, sigaw ni Aurora, habang pilit siyang hinihila ng isang pulis palabas ng pinto. Ang kanyang mamahaling seda na duster ay nahuli sa gilid ng sofa, dahilan upang mapunit ito at ipakita ang kanyang tunay na anyo, isang matandang babaeng puno ng kasakiman na wala nang matatakbuhan. Ang bawat kapitbahay na dati ay kinukwentuhan niya ng mga kasinungalingan tungkol sa akin, ay naroon sa pasilyo, ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at pagtuya. Elena, please, huwag mong gawin ito. Asawa mo ako, ama ako ng anak mo. Ang huling pagsisikap ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pamaos na pagsusumamo habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad. Hinawakan niya ang dulo ng aking damit, ngunit dahan-dahan ko itong binawi. Ang bawat daliri niya ay tila isang lason na ayaw ko nang madikit sa aking balat. Ang asawa ko ay namatay na noong araw na pinalitan mo ang kandado ng bahay na ito, habang karga ko ang anak natin sa labas. Sagot ko, ang aking tinig ay matatag at puno ng dignidad. At ang ama ni Gabriel ay hindi isang magnanakaw at traidor. Naiwan silang dalawa sa gitna ng pasilyo na papaligiran ng mga kapitbahay na nagbubulungan at kumukuha ng mga litrato. Ang kanilang mga gamit ay nakatambak sa sahig ng lobby, tila mga basurang itinapon ng panahon. Habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng Unit 1202, ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang pinal na tuldok sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Naramdaman ko ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa aking pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, ang amoy ng lason sa loob ng bahay na ito ay naglaho na. Ngunit habang tinititigan ko ang maletang naiwan na ngayon bilang ebidensya, isang maliit na papel ang nahulog mula sa isang nakatagong bulsa nito. Kinuha ito ni Attorney Ramos at ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Elena, hindi lang kay Doña Isabel nagnakaw si Marco. May mga pangalan dito ng mga tao mula sa sindikato ng sugal. Ang maletang ito, hindi ito para sa kanya. Pinatago lang ito sa kanya at ngayong nakuha ito ng pulis, siguradong hahanapin nila kung sino ang nagsumbong. Isang bagong lamig ang gumapang sa aking dibdib. Ang katarungan ay nakamit ko na, ngunit ang panganib ay tila nagsisimula pa lamang. Ang bawat bugso ng malamig na hangin sa labas ng gusali ay tila humahampas sa mukha ni Doña Aurora
na ngayon ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang mga mamahaling maleta sa gilid ng kalsada. Ang kanyang ayos na dati ay laging perpekto, ay nagulo na. Ang ilang hibla ng kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang pawisang noo at ang kanyang punit na duster ay tila isang bandila ng kanyang pagkatalo. Sa paligid niya, ang mga gamit na dati ay simbolo ng kanyang karangyaan, mga porselana, mga kristal at mga mamahaling sapatos, ay nakatambak lang sa maruming semento, tila mga basurang walang pumapansin. Marco, gawin mo ang paraan, hindi tayo pwedeng manatili rito. Nakatingin ang mga tao. Ang boses ni Aurora ay puno ng pamaos na galit, ngunit wala na itong talim. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya ay naroon sa malayo nagbubulungan, habang ang liwanag ng kanilang mga cellphone ay nagpapakita na bawat segundo ng kanilang kahihiyan ay nakarecord na sa social media. Nakatayo ako sa may entrance ng lobby, yakap-yakap si Gabriel. Pinapanood ko silang dalawa mula sa malayo. Ang hapdi ng aking tahi ay tila naging isang malayo at munting kirot na lamang kumpara sa bigat ng katarungang sa wakas ay nakamit ko. Tapos napapat ko. Bulong ko sa hangin habang pinagmamasdan ko ang mga tauhan ni Doña Isabel na maingat na inililipat ang mga antigong gamit ni Papa sa isang ligtas na truck. Ang mga alaalang balak nilang itapon ay ligtas na sa aking mga kamay. Elena, parang awa mo na huwag mo kaming iwan dito. Sigaw ni Marco nang makita niya ako. Nakapustas na ang mga posas sa kanyang mga kamay habang inaalalayan siya ng mga pulis patungo sa patrol car. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang mga matang dati ay ginamit niya upang lokohin at paamuhin ako. Para sa anak natin, Elena. Isipin mo si Gabriel. Ipinanganak ko si Gabriel sa kalsada dahil sa iyo, Marco. Huwag mo nang gamitin ang pangalan niya para iligtas ang sarili mo. Ang sagot ko ay maikli ngunit sapat na upang patahimikin siya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng patrol car ay tila isang pinal na pagtatapos sa aming kwento. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, iniwan ng isang maingay na sirena na tila nagbabadya ng bagong simula at bagong panganib. Lumapit sa akin si Attorney Ramos, ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang maliit na papel na nakuha mula sa maleta. Elena, kailangan na nating umalis dito. Ang listahang ito, ang mga taong nakalagay dito ay hindi basta-basta. Si Mr. Chua ay maliit na isda lamang kumpara sa mga pangalang narito. Ang perang itinago ni Marco ay hindi lang ninakaw kay Doña Isabel, kundi pondo ito ng isang malaking operasyon ng ilegal na sugal. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang nahaluan ng isang malapot na takot. Tumingin ako sa paligid at napansin ang isang itim na van na nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit ramdam ko ang mga matang nakatingin sa amin, mga matang hindi puno ng panghuhusga ng mga kapitbahay, kundi ng malamig na layuning bawiin ang nawawala sa kanila. Attorney sa boarding house. Kailangan kong kunin ang natitirang gamit ni Gabriel. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Huwag na, Elena, delikado na. Dadalhin kayo ni Doña Isabel sa isang safe house sa labas ng Maynila. Ngayon din utos ni Attorney Ramos. Habang pasakay ako sa sasakyan ni Doña Isabel, lumingon ako sa huling pagkakataon sa kalsada. Nakita ko si Aurora na pilit na hinahabol ang patrol car ni Marco, nadapa siya sa kalsada at ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa putikan. Isang imahe ng isang reynang nawalan ng korona at palasyo. Isang bahagi ng aking puso, ang gustong maawa, ngunit ang alaala ng malamig na kandado sa pinto ng aming unit ay sapat na upang patigasin ang aking loob. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Habang bumabaybay kami sa madilim na kalsada, naramdaman ko ang bigat ng isang bagong pasanin. Ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan namin ay tila isang mabilis na paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng nawala, kundi sa pagprotekta sa natitira. Ngunit sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, isang mahinang tunog ang nanggaling sa ilalim ng upuan. Isang munting pulang ilaw ang aandap-andap sa isang maliit na kagamitang nakadikit sa ilalim ng carpet. Isang tracking device. Hindi kami sinusundan. Alam na nila kung nasaan kami. Attorney, may tracker sa ilalim ng upuan. Ang sigaw ko ay tila isang babala ng paparating na bagyo sa loob ng sasakyan. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok kasing bilis ng mga sasakyang dumadaan sa aming tabi. Hindi nag-atubili si Doña Isabel.
Ramon, iwasan mo ang main highway. Pumasok ka sa gas station sa dulo at doon tayo magpalit ng sasakyan. Utos niya sa kanyang driver sa isang boses na walang bakas ng kaba. Ang kanyang pagiging kalmado ay tila isang pader na nagpoprotekta sa aming lahat. Sa gitna ng ingay ng mga busina at liwanag ng mga gasolinahan, mabilis kaming lumipat sa isang hindi kapansin-pansing puting van na naghihintay na doon. Iniwan namin ang tracker sa lumang sasakyan, hinahayaan itong ituro ang mga humahabol sa amin sa maling direksyon. Habang dahan-dahan kaming lumalayo sa ingay at gulo ng Maynila, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago ng hangin. Ang amoy ng usok at semento ay napalitan ng bango ng basang lupa at ang alat ng dagat. Dinala kami ni Doña Isabel sa isang maliit na bayan sa Batangas. Ang bahay na tinuluyan namin ay simple lamang isang puting bungalow na nakaharap sa asul na dagat, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang. Dito ang bawat umaga ay tila isang mahabang buntong hininga ng kaligtasan. Wala nang mga anino sa pasilyo, wala nang mga boses na puno ng lason. Isang hapon habang nakaupo ako sa beranda at pinagmamasdan si Gabriel na mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang kuna, lumapit sa akin si Attorney Ramos. Inabutan niya ako ng isang maliit na brown envelope. Galing ito sa selda ni Marco Elena. Ipinakiusap niya na ibigay ito sa iyo bago siya ilipat sa provincial jail. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri habang binubuksan ang sobre. Isang papel na puno ng gusot at bakas ng mga natuyong luha ang lumabas. Elena, patawarin mo ako. Alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa iyo. Sa bawat gabi rito sa loob, ang tanging nakikita ko ay ang mukha mo noong gabing pinalitan ko ang kandado. Hindi ko alam na ganoon kalalim ang hukay na hinukay ni Mama para sa atin. Patawarin mo ako kung naging huli na ang lahat. Binasa ko ang bawat salita, ngunit ang aking puso ay tila isang tuyong balon. Wala na itong luha para sa kanya. Ang galit na dati ay nagniningas, ay napalitan na ng isang malamig na awa. Hindi ko na siya kinamumuhian. Siya ay isa na lamang anino mula sa isang nakaraang buhay na ayaw ko nang balikan. Ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin sa dagat. Attorney, sabihin niyo sa kanya pinapatawad ko na siya para sa katahimikan ng aking sarili at ni Gabriel. Pero hindi ibig sabihin yon ay may babalikan pa siya, sabi ko habang nakatingin sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ngunit bago pa makaalis si Attorney Ramos, may iniabot pa siyang isang dokumento. May isa pang bagay na nalaman kami sa investigasyon, Elena. Tungkol ito sa iyong ama. Ang pagkamatay niya sa kalsada 5 taon na ang nakalilipas. Hindi yun simpleng aksidente. Ang driver ng truck na bumangga sa kanya ay tauhan ng pamilya ni Clara. Ang aking buong pagkatao ay tila naging yelo sa sandaling iyon. Ang tunog ng hampas ng alon sa pampang ay naging isang nakakabinging ugong sa aking mga tainga. Ang lahat ng aking pag-aakala tungkol sa nakaraan ay muling nagulo. Ang katarungang akala ko ay nakamit ko na ay tila isang bahagi lamang ng isang mas malaki at mas madilim na katotohanan. Sino nga ba ang tunay na kaaway? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito upang tuluyang ibaon ang lihim ng dugo ng aking ama? 5 taon, attorney. 5 taon akong naniwala na kinuha siya ng tadhana dahil sa isang pagkakamali sa kalsada. Pero ang totoo, pinlano nila ang lahat. Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang kasing hina ng simoy ng hangin na nagmumula sa dagat ng Batangas. Nakatayo ako sa dalampasigan, ang malamig na tubig ay dahan-dahang humahalik sa aking mga paa, ngunit ang pakiramdam nito ay tila kuryenteng gumagapang sa aking buong pagkatao. Sa aking isipan, ang tunog ng banayad na alon ay napalitan ng nakakangilong tunog ng pagpreno ng truck at ang pagkadurog ng asero, ang huling tunog na narinig ng aking ama. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Clara na makuha ang unit mo, Elena, paliwanag ni Attorney Ramos habang nakatayo sa likuran ko. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa buhanginan ay mabigat, tila babawat hakbang ay may dalang timbang ng nakaraan. Hindi lang iyon dahil sa pera. Naroon sa loob ng kondo sa isang sikretong vault na itinago ng iyong ama ang mga orihinal na kontrata na magpapatunay sa katiwalian ng pamilya Villafuerte. Iyon ang ebidensyang magpapabilanggo sa kanila. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang lahat ng pagpapakitang tao ni Marco, ang pagmamanipula ni Aurora
at ang pagpasok ni Clara sa aming buhay, lahat ng yon ay isang malaking sarswela para lamang takpan ang isang krimen na may mantsa ng dugo. Tumingin ako sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagiiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ang ganda ng paligid ay isang malupit na kabaligtaran sa dilim na bumabalot sa aking puso. Kailangan nating bumalik sa Maynila, attorney, hindi para makipag-away kundi para tapusin ang sinimulan ni Papa. Sabi ko, ang aking tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay kasing tatag ng mga batong hinahampas ng dagat. Pagbalik namin sa lungsod, hindi na ako ang babaeng nangangatog sa takot sa labas ng pintong sarado. Sa loob ng opisina ng National Bureau of Investigation, hinarap ko si Clara. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling damit, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bawat tanong ng mga awtoridad. Sa tabi niya si Aurora ay nakayuko, ang dating mapagmataas na donya ay tila isang tuyot na dahon na naghihintay na lamang na tangayin ng hangin. Bakit, Clara? Dahil lang ba sa negosyo kinailangan mong kuhanin ang buhay ng isang tao? Tanong ko sa kanya, ang boses ko ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi ko ginusto iyon si Papa ang nag-utos. Gusto lang naming mabawi ang sa amin. Ang sigaw ni Clara ay puno ng desperasyon, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalong humihigpit ang tanikala ng batas sa kanyang leeg. Ang tunog ng pagposa sa kanya ay tila isang matamis na kanta ng katarungan sa aking mga tainga. Bago ako umalis sa gusaling iyon, nilapitan ko si Aurora. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, naghahanap ng kahit munting bakas ng awa. Elena, patawarin mo kami. Wala kaming matuluyan, wala kaming pera. Pakisabi kay Marco. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay sa huling pagkakataon. Aurora, pinatawad ko na kayo noon pa. Pero ang katarungan ay hindi tungkol sa galit ko. Ito ay tungkol sa mga maling ginawa nyo. Ang pagpapatawad ay para sa aking katahimikan, pero ang pananagutan ay para sa inyong pagbabago. Lumabas ako ng gusali at sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Nagpunta ako sa puntod ni Papa, bitbit ang isang bungkos ng mga puting bulaklak. Ang katahimikan sa sementeryo ay hindi nakakatakot. Ito ay isang katahimikan ng pagtatapos. Inilapag ko ang mga bulaklak sa ibabaw ng malamig na marmol at naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa na gumagapang sa aking dibdib. Tapos na, Papa. Malaya na tayo. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang pangalan. Ang bawat sugat sa aking puso ay nagsisimula na ring maghilom, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil tinanggap ko na ito bilang bahagi ng aking lakas. Isang huling tanong ang pumasok sa aking isipan, habang pinagmamasdan ko ang malayang paglipad ng mga ibon sa langit. Sapat na ba ang katarungan para mabura ang lahat ng pait? O ang tunay na tagumpay ay ang matutunang magmahal muli ng walang takot? Isang taon na ang lumipas, ngunit ang amoy ng sariwang kape at ang alat ng simoy ng dagat sa Batangas ay hindi kailanman naging nakakasawa sa aking mga pandama. Nakatayo ako sa beranda ng aming bagong bahay, isang maliit ngunit maliwanag na tahanan na puno ng mga halaman at alaala ni Papa. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang humahalik sa kapuluan, nag-iiwan ng mga kulay na tila ba isang pagbabasbas mula sa langit. Mama Dada. Ang boses ni Gabriel ay tila musika sa aking pandinig, habang pilit niyang hinahabol ang isang makulay na bola sa damuhan. Ang bawat pagkadapa niya at mabilis na pagbangon ay isang paalala sa akin kung gaano kabilis lumipas ang panahon at kung gaano katibay ang buhay. Ang aking sugat sa tiyan mula sa operasyon ay naging isang maputlang linya na lamang, isang peklat ng digmaan na ipinagmamalaki ko na ngayon. Dahan-dahang lumapit sa akin si Attorney Ramos, bitbit ang ilang mga dokumento. Elena, tapos na ang huling pagdinig sa kaso ni Marco at Clara. Nahatulan na sila ng 15 taon dahil sa grand theft at pakikipagsabwatan sa ilegal na sugal. Wala na silang kawala. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ramdam ko ang bigat ng katarungang sa wakas ay naging pinal na. At si Aurora, attorney, tanong ko, habang inaayos ang buhok ni Gabriel na bahagyang nagulo sa pagtakbo. Nasa isang pasilidad siya ng gobyerno para sa mga matatanda. Nawalan siya ng lahat, Elena. Ang huling balita ko ay madalas siyang nakikita sa tapat ng inyong lumang kondo, pilit na kinakatok ang pinto at sinasabing siya ang may-ari ng Unit 1202. Ang kanyang isipan ay tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling mga ambisyon, buntong hininga ng abogado.
Nanatili akong tahimik. Wala nang galit sa aking puso, wala nang pait. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na dumarating pagkatapos ng isang napakalakas na bagyo. Naisip ko ang bawat sampal, bawat insulto, at ang malamig na kandado noong gabing yon. Lahat ng yon ay nagsilbing apoy na tumunaw sa aking kahinaan at humubog sa akin bilang isang babaeng hindi na muling yuyuko sa sinuman. Elena, may naghihintay sa iyo sa labas, wika ni Attorney Ramos na may munting ngiti sa kanyang mga labi. Isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa dalampasigan patungo sa aming bahay. Siya si David, ang arkitektong tumulong sa akin na itayo ang flower shop na paraiso ni Papa. Sa bawat pagbisita niya, ang kanyang mga mata ay laging puno ng paggalang at isang uri ng kalinga na hindi ko kailanman naramdaman kay Marco. Elena, ang ganda ng dapit hapon ngayon, hindi ba? Ang boses ni David ay malalim at may kasamang init na tila ba isang yakap sa aking kaluluwa. Lumapit siya at dahan-dahang inabot ang isang maliit na bulaklak mula sa kanyang bulsa. Isang puting orchid, ang paborito ni Papa. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat bago ako bumalik sa syudad. Hinawakan ko ang bulaklak, ang bawat talulot nito ay malambot sa aking mga daliri. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso na hindi dahil sa takot. Ito ay isang pintig ng pag-asa. Ngunit habang tinititigan ko ang lumulubog na araw, isang alaala ang biglang dumaan sa aking isipan. Ang mukha ni Marco, noong huling beses kaming magkita sa korte, ang kanyang mga mata na puno ng pagsisisi, at ang mga salitang ibinulong niya bago siya ilayo ng mga gwardya. Elena, may isang lihim pa si Papa na hindi mo nahanap sa loob ng kondo. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking mga kamay. Tapos na nga ba talaga ang lahat? O may isa pang pintong nakasara na naghihintay? Nabuksan ko upang malaman ang huling katotohanan ng aming pamilya. Lumingon ako kay Gabriel, na ngayon ay nakatingin din sa amin. Ang kanyang mga matang kasing linaw ng dagat ay tila nagtatanong kung handa na ba kaming harapin ang huling kabanata ng aming kapalaran. Ang huling piraso ng puzzle ay hindi isang ginto, hindi isang titulo, at hindi rin isang sandata para sa paghihiganti. Nakatayo ako sa gitna ng Unit 1202, ang lugar na naging saksi sa aking pinakamaitim na gabi at pinakamasakit na pagtatraidor. Pinahintulutan ako ni Doña Isabel na bumalik dito sa huling pagkakataon bago niya tuluyang iparenovate ang buong lugar. Ang amoy ng bago at malinis na pintura ay hindi sapat para itago ang mga multo ng nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito hindi na ako natatakot sa kanila. Dahan-dahan akong lumapit sa narana mesa ni Papa, na pansamantalang ibinalik dito para sa aking pagsusuri. Naalala ko ang bulong ni Marco sa korte. Hinaplos ko ang ilalim ng makapal na kahoy. Ang aking mga daliri ay naglalakbay sa bawat ukit at lamat nito hanggang sa makaramdam ako ng isang maliit na gatla sa isang sulok na hindi kapansin-pansin. Isang munting pagpindot at isang lihim na drawer ang dahan-dahang bumukas ng walang ingay. Sa loob ay may isang lumang plaka ng kaset at isang sulat na may petsang 1 linggo bago ang aksidente ni Papa. Para sa aking apos ang nakasulat sa labas. Nang patugtugin ko ang plaka sa isang lumang player, ang boses ni Papa ay umaling-aungaw sa tahimik na sala, kasing init at kasing lambing ng dati. Elena, anak, alam kong kung naririnig mo ito, ay dumaan ka sa isang matinding pagsubok. Ang lihim na sinasabi ko ay hindi tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa katotohanan na ang tunay na tahanan ay hindi ang 4 na dingding na ito, kundi ang tapang na manindigan para sa kung ano ang tama. Iniwan ko ang lahat ng ito para siguruhing may sandata ka, pero ang pinakamalakas mong sandata ay ang iyong puso. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mga luha, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagtanggap. Ang huling lihim ni Papa ay isang basbas, isang paalala, na ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa proteksyon ng pera, kundi sa pagtitiwala na kaya kong lampasan ang anumang bagyo. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan ko ang aking sarili sa salamin ng elevator pababa, nakita ko ang isang babaeng hindi na naghahanap ng pagkilala sa iba. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo kundi ang pananatiling buo sa gitna nito. Napatawad ko na ba sila? Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili nang matagal sa isang relasyong lason, at pinatawad ko sina Marco at Aurora
Dahil ang pagbitbit ng galit ay parang pag-inom ng lason at pag-aabang na ang kaaway ang mamatay. Hinayaan ko silang harapin ang batas ng tao at ang batas ng langit habang ako ay malayang naglalakad patungo sa aking sariling liwanag. Sa paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ni Gabriel at David. Binuhat ko ang aking anak, ang kanyang tawa ay tila isang panalangin na sinagot ng panahon. Tumingin ako kay David at sa kanyang ngiti ay nakita ko ang isang bagong simula, isang pag-ibig na hindi na nga alipin kundi nagpapalaya. Ang natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay simple lamang. Ang katarungan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng papel at batas, ngunit ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa desisyong mahalin muli ang sarili. Ang bawat kandado ay may susi, at ang susi sa aking kaligayahan ay nasa aking mga kamay na noong una pa man kinailangan ko lang ang lakas para gamitin ito. Dahan-dahan kaming naglakad palayo sa kondo, iniwan ang mga anino ng kahapon sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang aming kwento ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at matahimik na tagumpay ng pagiging isang ina, isang anak, at higit sa lahat isang babaeng malaya.